Tinawag nila akong mabuting asawa habang unti-unti nilang ninanakaw ang kinabukasan ng anak ko. Sa harap ng altar, lumuluhod ang biyanan ko. Hawak ang rosaryo. Pero sa likod ko, hawak niya ang titulo ng aking pamamahay. Akala ni Crisanto, habang buhay akong magiging bulag sa ngalan ng pag-ibig. Mali sila. Dahil ang pinakamapanganib na babae sa mundo ay ang isang inang napuno na. Ngayon, hindi na ako iiyak. Maniningil na ako. Huwag kang mag-alala, Crisanto. Hindi mamamatay ang anak mo sa simpleng ubo. Pero ako, mamamatay ako sa hiya kapag nalaman ng mga kumari ko sa Catholic Women's League na wala akong pambayad sa utang na ngayong gabi. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa dingding na parang yelo, nanunuot hanggang sa aking buto. Nakatayo ako sa dilim ng aming silid, basang-basa ng pawis at nanginginig ang mga tuhod. Sa labas, hinahampas ng malakas na ulan ang bubong na yero ng aming lumang bahay. Pero mas nakabibingi ang katahimikan sa loob ng kwartong kinalalagyan ko. Sa aking likuran, sa ibabaw ng kama, naroon ang aking 5 taong gulang na anak na si Elian. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni, isang tunog na parang sirang pito na pilit humahabol ng hangin. Inaatake siya ng hika at ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat baba sa hirap. Nawalan ng kuryente dahil sa bagyo, kaya't ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa kandilang nasa pasilyo. Hawak ng aking nanginginig na mga kamay ang lata ng biskwit na tinago ko sa pinakasulok ng ilalim ng aming aparador. Ito ang lata ng Skyflakes na lumana. Kinakalawang na ang mga gilid. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dito ko inilalagay ang bawat pisong natitipid ko mula sa paglalabada at pagtitinda ng kakanin. Dito nakatago ang emergency fund para sa operasyon ni Elian. Alam ko ang bigat nito. Alam ng mga kalamnan ko ang bigat ng sakripisyo. Pero nang buhatin ko ito kanina, muntik ko na itong mabitawan. Magaan. Sobrang gaan. Dahan-dahan kong binuksan ng takip. Umaasang nagkakamali lang ako ng tantiya. Umaasang baka naman hidlang ang aking mga kamay sa sobrang pagod. Wala. Walang laman. Ni isang barya, ni isang gusot na papel. Ang tanging natira ay ang alikabok ng biskwit at ang amoy ng kinakalawang na lata. Ang 50,000 piso na inipon ko ng 3 taon, dugo at pawis ko, ang kaisa-isang pag-asa ng anak ko para gumaling, ay naglahong parang bula. At doon ko narinig ang boses mula sa kabilang kwarto. Ang kwarto ng aking biyenan, si Doña Severina. Pero ma, narinig ko ang boses ng asawa kong si Crisanto. Mahina, nanginginig, walang gulugod. Ang boses ng lalaking pinakasalan ko at pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Pang-ospital yon ni Elian. Paano kung lumala ang hika niya? Paano kung kailanganin nating isugod sa ER ngayong gabi? Napahawak ako sa gilid ng aparador para hindi ako matumba. Ang aking lalamunan ay parang sinasakal ng isang mainit na bakal. Ang aking asawa, alam niyang kinuha ng ina niya ang pera. Narinig ko ang lagaslas ng pagbibilang ng pera. Ang tunog ng mga papel na nagkikiskisan ay parang mga patalim na humihiwa sa aking puso. Tumigil ka nga sa pagngawa diyan, sagot ni Doña Severina. Ang boses niya ay puno ng iritasyon at pagmamalaki. Wala ni katiting na pagsisisi. Tignan mo ito, Crisanto. Nabayaran ko na ang interes sa nilutang ni Aling Marites at may sobra pa akong pangtaya sa bingo bukas. Pasalamat ka nga at madiskarte ang nanay mo. Kung inaasahan mo lang yang asawa mong labandera, saan tayo pupulutin? Pero ma, paano pag nalaman ni Lia? Magagalit yon, sagot ni Crisanto. Hindi siya nag-aalala para sa anak namin. Nag-aalala siya sa gulo. Nag-aalala siya sa sarili niya. Sino bang nagsabing malalaman niya? Tumawa ng mahina si Severina. Isang tawa na dati ay akala ko'y mabait.
Pero ngayon ay tunog demonyo sa aking pandinig. Sabihin mo na lang na ginastos mo sa pagpapaayos ng bubong. O kaya naman, sabihin mo na misplace niya. Tanga naman yang asawa mo, maniniwala yan agad. Sanay na yang magtiis. Yan ang gusto ko sa kanya, martir. Bumagsak ang lata mula sa aking mga kamay. Tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy, pero hindi nila narinig dahil kasabay nito ang isang malakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay magaspang dahil sa sabon at bleach. Ang mga kuko ko ay pudpod dahil sa pagkayod. Nagtipid ako sa pagkain. Nagsuot ako ng mga damit na may butas para lang maibili ng bagong polo si Crisanto at maibigay ang luho ni Severina. Lahat ng iyon, kapalit ay ano? Lumingon ako kay Elian. Ang aking anak ay namimilipit na sa hirap. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kidlat. Kailangan niya ng nebulizer. Kailangan niya ng gamot. Ngayon na. Pero wala akong pera. Ninakaw ng sarili niyang ama at lola ang hangin sa kanyang baga para lang isugal. Isang matinding hilo ang umikot sa aking ulo at parang gusto kong sumuka. Ang sikmura ko ay bumaliktad sa tindi ng pandidiri. Hindi sa dumi, kundi sa mga taong nasa kabilang kwarto. Ang mga taong kasama ko sa hapagkainan. Ang mga taong pinagluluto at pinagsisilbihan ko araw-araw. Sila pala ang anay na umuubos sa amin. Nilapitan ko ang aking anak. Binuhat ko si Elian kahit mabigat na siya. Ang init ng katawan niya ay tumagos sa aking malamig na dibdib. Kumapit siya sa leeg ko. Ang maliliit niyang daliri ay naghahanap ng kaligtasan. Mama, masakit. Bulong niya, ang boses ay halos hindi na lumalabas. Pumatak ang luha ko sa kanyang noo. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng puot. Puot na kasing itim ng gabing ito. Wala akong panahon para komprontahin sila ngayon. Kung gagawin ko yon, baka mapatay ko silang dalawa bago pa ako makahingi ng tulong para sa anak ko. At kailangan ako ni Elian na buhay at malaya. Dahan-dahan, bitbit ang aking anak at ang aking nadurog na puso. Naglakad ako palabas ng kwarto. Dumaan ako sa sala kung saan nakasabit ang malaking krusipiho at ang mga sertipiko ni Doña Severina bilang ina ng parokya. Napaka-ipokrita. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng malakas na hangin at ulan. Walang payong, walang pera, walang matatakbuhan, kundi ang dilim. Habang tinatahak ko ang maputik na daan palabas ng aming bakuran, habang basang-basa kaming mag-ina at nilalamig, isa lang ang tanong na umuulit-ulit sa isipan ko. Isang tanong na pumalit sa pagmamahal na dati kong naramdaman para kay Crisanto. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito. Bakit kaming mag-ina pa ang naiwan sa ulan? Habang ang mga linta ay nagpapakasasa sa loob ng bahay, na ako naman ang nagpundar. Humigpit ang yakap ko kay Elian. Ito na ang huling beses na mananakawan nila ako. Ito na ang huling gabi na iiyak si Aurelia Montemayor. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, hindi na ako ang martir na asawa na kilala nila. Ang hiya ay may lasa. Lasang kalawang ito sa dila, mapait at mahirap lunukin. Nalasahan ko ito kagabi nang kumatok ako sa pinto ni Maribel habang bumabagyo, basang-basa at humihingos, habang yakap-yakap ang nanginginig kong anak. Ang hiya ay nasa bawat linyang binitawan ko para mangutang ng pera. Kahit alam kong wala pa akong pambayad, ang hiya ay ang pag-amin sa ibang tao na ang aking mabait na asawa at ang aking banal na biyenan ay hinayaan kaming mamatay sa kawalan. Pero kinain ko ang hiya ko. Nilunok ko ito kasama ng aking dignidad para mabuhay si Elian. Kinaumagahan nang humupa na ang hika ni Elian at ligtas na siya ayon sa doktor sa Barangay Health Center, bumalik ako sa bahay. Ang bahay na dati ay tinatawag kong tahanan, pero ngayon ay mukha ng isang malaking entablado ng mga sinungaling.
Pagpasok ko pa lang sa pintuan, sinalubong na ako ng amoy ng prinitong bawang at longganisa. Karaniwang amoy ng umaga. Pero ngayon, bumaliktad ang sikmura ko. Paano nila nagagawang kumain ng masarap habang hindi nila alam kung buhay pa ang apo at anak nila? Diyos ko, Lia. Salubong sa akin ni Doña Severina. Nakasuot siya ng floral na duster at may hawak na sandok. Ang mukha ay rehistrado ng huwad na pag-aalala. Saan ka ba nagsusuot? Buong gabi kaming nag-aalala ni Crisanto. Bakit hindi ka nagpaalam? Tinitigan ko siya. Gusto kong isigaw sa mukha niya na naririnig ko silang nagtatawanan habang nagbibilang ng pera kagabi. Gusto kong ihampas sa mesa ang latang walang laman. Pero naalala ko ang payo ni Attorney Cruz na nabanggit ni Maribel. Kailangan ng ebidensya. Huwag kang susugod ng walang bala. Kaya't yumuko ako, suot ang maskara ng isang tanga at sunod-sunurang asawa. Pasensya na po, Ma. Mahina akong sagot habang inihahiga si Elian sa sofa. Nataranta po kasi ako kagabi. Hindi makahinga ang bata. Dinala ko po sa health center. Lumabas si Crisanto galing sa kwarto. Nagkakamot pa ng ulo at halatang bagong gising. Wala man ng bakas ng puyat sa pag-aalala. "Oh, ayos na ba ang bata?" tanong niya. Hindi man lang lumapit para hawakan ang noo ng anak niya. "Saan ka kumuha ng pambayad? Di ba sabi ko sa'yo, gipit tayo ngayon?" Ang kapal ng muka. Ang tindi ng apog. "Nangutang po ako kay Maribel." Sagot ko, habang lihim na pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Nakiusap ako na kung pwede, sa susunod na buwan na lang babayaran. Nakita ko ang paghinga ng maluwag ni Crisanto. Isang buntong hininga ng relief. Hindi dahil ligtas ang anak niya, kundi dahil hindi ko ginalaw o hindi ko nalaman ang tungkol sa nawawalang pera sa lata. Akala niya, ligtas pa rin ang sikreto nila. Mabuti naman, sabi ni Doña Severina, sabay talikod para bumalik sa kusina. Sa susunod, huwag kang padalos-dalos. Nakakahiya sa mga kapitbahay, iisipin nila pinapabayaan namin kayo. O siya, maghain ka na ng almusal, gutom na ang asawa mo. Pumasok ako sa kusina. Kinuha ko ang kutsilyo at ang sibuyas. Dati, ang pagluluto para sa kanila ay isang uri ng pagmamahal. Ngayon, ito ay isang pagsubok ng pagtitimpi. Habang hinihiwa ko ang sibuyas, tumutulo ang luha ko. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa galit na kinikimkim ko sa aking dibdib. Bawat hiwa ng kutsilyo sa chopping board ay may diin. Tok, 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 parang gusto kong hiwain ang ugnayan namin sa pamilyang ito. Gusto kong hiwain ang mga kasinungalingan nila. Inilapag ko ang plato ng pagkain sa harap ni Crisanto. "Kain na, mahal," sabi ko. Ang salitang mahal ay lasang panis na kanin sa bibig ko. Habang sumusubo siya, napansin ko ang kamay niyang humahawak sa tinidor. Napahinto ako. Ang kanyang palasingsingan. May puting marka sa balat kung saan dapat nakasuot ang kanyang singsing pangkasal. Wala na ang gintong singsing na pinag-ipunan namin noong bago pa lang kaming mag-asawa. "Crisanto," tawag ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. "Nasaan ang wedding ring mo?" Nabulunan siya ng bahagya at mabilis na uminom ng tubig. Tumingin siya kay Doña Severina. Bago sumagot sa akin, ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso. Naiwan ko sa opisina kahapon." Palusot niya, pero namumula ang tenga niya. Senyales na nagsisinungaling siya. Tinanggal ko nung naghuhugas ako ng kamay. Nakalimutan kong isuot ulit. "Huwag kang mag-alala. Kukunin ko bukas." Sinungaling. Alam ko ang totoo. Kanina lang, bago ako umuwi, binulungan ako ni Maribel. Nakita daw ng kumare niya si Crisanto na pumasok sa Agencia de Empeño sa bayan kahapon ng hapon. Isinangla niya ang aming kasal. Hindi para ibili ng gamot ng anak namin. Hindi para sa pagkain. Siguradong para ito sa luho ng nanay niya o sa bisyo nilang dalawa. Ang simbolo ng aming sumpaan sa harap ng Diyos ay naging pambayad lang sa utang sa sugal. Tumangulang ako at hindi na kumibo.
Bumalik ako sa lababo para maghugas ng pinggan dahil kung mananatili ako sa harap nila, baka masaksak ko sila ng tinidor. Ang aking asawa ay hindi lang pala sunod-sunuran sa ina. Siya ay kasabwat. Siya ay bulok din mula sa loob. At ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na sakit ng pagmamahal, kundi sakit ng isang sugat na kailangang linisin at tahiin. Pagkatapos ng almusal, habang naglilinis ako ng mesa, lumapit sa akin si Doña Severina. May dala siyang isang brown na envelope. Ang mukha niya ay maamo, parang isang anghel. Pero ang mga mata niya ay matalas parang agila. Lia, anak, malambing niyang tawag. Nakakakilabot. May naisip kaming paraan ni Crisanto para hindi na maulit yung nangyari kay Elian kagabi. Gusto naming maging secure ang future ng bata. Inabot niya sa akin ang envelope. Kumuha kami ng insurance para kay Elian. Patuloy niya. Pirmahan mo lang ito sa baba bilang guardian at kami na ang bahala sa monthly na hulog. Regalo ko na ito sa apo ko. Insurance? Si Doña Severina na kuripot at sugarol. Kukuha ng insurance, kinuha ko ang papel. Ang pamagat sa itaas ay natatakpan ng kanyang hinlalaki. Sige po ma, babasahin ko muna. Sabi ko, akmang bubuklatin ang pahina. Pero mabilis na hinawakan ni Severina ang pulso ko. Mahigpit, masakit. Huwag mo nang basahin, masyadong madaming English yan. Sasakit lang ang ulo mo, sabi niya. At nawala sandali ang nangiti sa labi niya. Magtiwala ka na lang sa amin. Pirmahan mo na dito. Dali. Para maipasa na ni Crisanto bago siya pumasok. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa pulso ko. At sa isang iglap, nakita ko ang nakasulat sa itaas ng papel bago niya ito nahila pabalik. Hindi insurance policy, kundi deed of absolute sale. Gusto nilang papirmahin ako para ibenta ang bahay na ito. Ang bahay na pamana ng namayapa kong mga magulang, ang nag-iisang bagay na nakapangalan sa akin. Tumingin ako sa mga mata ni Severina. Nakita ko ang kadiliman doon. Handa silang ibenta ang bubong sa ulunan ng sarili nilang apo para lang may mapangsugal. Sumasakit po ang ulo ko ma. Sabi ko sabay hawak sa noo, umaacting na parang mahihimatay. Mamaya ko na po pipirmahan pagkapahinga ko. Iwan nyo na lang dyan. Tinalikuran ko sila bago pa sila makapilit ulit at pumasok ako sa kwarto kung saan natutulog si Elian. Isinara ko ang pinto at isinandal ko ang likod ko dito. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi sa takot, kundi sa galit. Akala nila, tanga ako. Akala nila, kaya nila akong utuin habang buhay. Tiningnan ko ang maamong mukha ng anak ko. Hinalikan ko ang pisngi niya. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko sa hangin. Hindi nila makukuha ang bahay na ito at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat luhang pumatak sa mga mata natin. Kinuha ko ang aking lumang cellphone. May isang numero akong kailangang tawagan. Ang numero na binigay ni Maribel kanina. Attorney Cruz. Nagsimula na ang gera sa loob ng pamamahay na ito. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang magpapatalo. Ang kasinungalingan, kapag binalot mo sa magagandang salita, ay mas nakamamatay kaysa sa lantarang pang-iinsulto. Para itong kape na nilagyan ng sobrang asukal para matakpan ang lasa ng lason. At sa umagang ito, iyon ang inihahain nila sa akin. Nakaharap kami ngayon sa hapagkainan. Nasa gitna namin ang brown envelope na naglalaman ng dokumentong gusto nilang papirmahan sa akin. Ang deed of absolute sale na pilit nilang tinatawag na insurance policy. Lia anak, basag ni Doña Severina sa katahimikan. Tinutusok niya ang pritong isda sa kanyang plato na parang may gigil. Bagaman ang tono niya ay malambing. Napirmahan mo na ba yung papel? Dadaan kasi ang kumare ko mamaya. Isasabay na daw niya sa opisina para mapabilis ang proseso. Napahigpit ang hawak ko sa tasa ng mainit na kape. Ang bilis naman. Atat na atat silang ibenta ang bubong sa ulo namin. Alam kong kapag pumirma ako, wala na kaming babalikan ni Elian.
Opo ma. Kukunin ko lang sana ang ballpen. Sagot ko. Pilit na pinasasaya ang boses. Tumayo ako, pero sinadya kong tisurin ang sarili kong paa sa paa ng Silya. Ang tasa ng kape sa kamay ko ay tumagilid. Naramdaman ko ang pagkawala ng balanse nito. Ang maitim at mainit na likido ay tumapon. Hindi sa akin, kundi diretso sa brown envelope na nasa mesa. Agad na kumalat ang mantsa sa papel, basa, gusot, at higit sa lahat ang tinta ay kumalat at hindi na ito pwedeng pirmahan. Ay Diyos ko po! Sigaw ko umaarte ng gulat habang pinapagpag ang kamay ko. Naku, pasensya na po. Ang tanga-tanga ko talaga. Inasahan ko na mag-aalala sila kung napaso ako. Pero hindi. Ang reaksyon ni Doña Severina ay mabilis at totoo. Hinablot niya ang basang dokumento ng marahas. Ang mukha niya ay namula sa galit at ang mga ugat sa leeg niya ay lumabas. Halos lumuwa ang mga mata niya sa inis. Ano ba naman yan, Lia? Bulyaw niya. Nakalimutan na ang kanyang banal na imahe. Ang mahal-mahal ng processing fee ng papel na ito. Ang laki ng abala mo. Wala ka talagang silbi minsan. Natigilan si Crisanto. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa nanay niya. Ma, huminahon ka. Aksidente lang. Sabi niya, pero mahina. Sorry po ma, napaso po kasi ako. Sagot ko, pinapakita ang kamay kong namumula dahil sa talsik ng kape, pero hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang paso ko. Ang tingin niya ay nakapako sa nasirang plano nila. Ang perang inaasahan niya ay naantala. Tsk! Singal niya, bago huminga ng malalim at pilit na ibinalik ang nangiti. Bagaman pilit na pilit ito. Sige na, maglilinis na ako. Ako na ang kukuha ng bagong kopya sa munisipyo. Sa insurance company. Siguraduhin mong sa susunod, pipirmahan mo na ha? Para to sa anak mo. Muntik na siyang madulas. Munisipyo. Doon pinoproseso ang bentahan ng lupa, hindi sa insurance company. Tumango na lang ako at yumuko para itago ang galit sa aking mga mata. Nang hapon ding iyon, umalis si Doña Severina. Magdadasal daw siya sa simbahan at magsisindi ng kandila. Alam ko ang ibig sabihin noon. Pupunta siya sa sugalan o kaya ay makikipagkita sa mga linta niyang kaibigan para humanap ng pera. Si Crisanto naman ay nasa trabaho. Naiwan akong mag-isa sa bahay kasama si Elian na mahimbing na natutulog sa kwarto. Ito na ang pagkakataon ko. Pumasok ako sa kwarto ni Doña Severina. Bawal ako dito dati, pero ngayon, wala na akong pakialam sa mga batas nila. Ang kwarto niya ay amoy kandila, lumang kahoy, at isang uri ng pabango na matapang. Amoy ng matandang nagtatago ng baho. Sa isang sulok, nandoon ang kanyang altar. Ang daming rebulto ng santo, Santo Niño, Virgin Mary, San Antonio. Nakatitig sila sa akin. Ang kanilang mga mata ay parang hinuhusgahan ang gagawin kong paghahalongkat. Pero naisip ko, mas dapat nilang husgahan ang may-ari ng kwartong ito. Binuksan ko ang kanyang aparador. Wala sa mga damit. Tiningnan ko sa ilalim ng kama. Wala rin. Lumapit ako sa kanyang unan. Ang unan kung saan siya nahihimlay gabi-gabi na may malinis na konsensya kuno. Inangat ko ito. At doon, tumambad sa akin ang baho ng kanyang sikreto. Isang tumpok ng mga papel, hindi mga nobena, kundi mga resibo ng sanglaan, mga listahan ng utang sa huweteng, at isang sulat na may pulang tinta. Kinuha ko ang sulat. Ang papel ay gusot-gusot na, tanda ng ilang beses na pagbasa at paglukot sa takot. Ang bawat letra ay parang isinulat gamit ang dugo. Huling abiso, Severina. Ubos na ang pasensya namin. Kapag hindi mo nahulugan ang utang mo ngayong linggo, hindi lang bahay ang kukunin namin. Alam namin kung anong oras lumalabas ng school ang apo mo. Mag-ingat ka. Napaupo ako sa malambot na kama, pero ang pakiramdam ko ay parang naupo ako sa tinik. Nanlamig ang buong katawan ko hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Ang akala ko, pera lang ang problema. Ang akala ko,
kasakiman lang ang kalaban ko. Pero hindi. Ang bisyo ng biyanan ko ay nagdala ng mga demonyo sa pintuan ng aming bahay. Ang buhay ni Elian ay nasa panganib dahil sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang luma kong cellphone sa bulsa ng aking duster. Malabo na ang kamera nito at basag ang screen, pero pwede na. Kailangan ko ng ebidensya. Kinunan ko ng litrato ang sulat. Kinunan ko ang mga resibo ng sanglaan. Mga alahas na regalo ko sa kanya noon. Mga kagamitan sa bahay na unti-unting nawala. At ang sabi niya ay, nasira lang. Lahat pala ay napunta sa agyensya. Mabilis kong ibinalik ang lahat sa ilalim ng unan. Inayos ko ang punda para walang bakas na may gumalaw. Palabas na sana ako ng kwarto nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang tunog ay matinis at nakakagulat sa katahimikan ng bahay. Napatingin ako sa pinto. Si Doña Severina lang ang tinatawagan dito. Dahan-dahan akong lumapit at inangat ang handset. Hello? Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses. Nasaan ang biyenan mo? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, garalgal at walang modo. Boses ng lalaking sanay manakot. Wala po siya, nagsimba. Sagot ko. Sino po ito? Sabihin mo sa matandang yan. Dugtong ng lalaki, hindi pinansin ang tanong ko. Naamoy na amoy ko na ang gasolina. Kapag hindi siya nagbayad bukas, maghanda na kayo ng pamatay sunog. Binabaan niya ako ng telepono. Nakatulala ako sa kawalan habang hawak ang handset. Gasolina. Sunog. Gusto kong tumakbo, kunin si Elian at lumayas na ngayon din. Pero saan kami pupunta? Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. Kung aalis kami ngayon, hahanapin nila kami. At wala kaming proteksyon. Kailangan ko munang makuha ang karapatan sa bahay na ito at mapakulong sila. Kailangan ko maging matalino. Kinagabihan, umuwi si Crisanto. May dala siyang supot ng pansit bihon, pasalubong daw. Mahal, kain na tayo. Yaya niya, na may ngiting pilit. Lumapit siya sa akin at yumakap, mula sa likod. Habang nagsasandok ako ng kanin, dati, ang yakap na ito ang pahinga ko. Ang amoy ng kanyang pabango at pawis ay amoy ng tahanan. Pero ngayon, habang nararamdaman ko ang braso niya sa bewang ko at ang hininga niya sa leeg ko, ang tanging nararamdaman ko ay pandidiri. Para akong niyayakap ng isang ahas na naghihintay lang ng tamang oras para lingkisin ako at lunukin ng buo. Sorry nga pala kanina ha. Bulong niya sa tenga ko. Ang init ng hininga niya ay nakakasulasok. Stress lang kasi si Mama. Alam mo naman, matanda na. Intindihin na lang natin. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Okay lang yon, mahal. Alam ko namang mahal tayo ni Mama. Sagot ko. Ang bawat salita ay may lasang apdo sa aking lalamunan. Kumain kami ng sabay. Sinusubuan niya ako paminsan-minsan. Nagkukwento tungkol sa trabaho. Nagpapatawa. Kung hindi ko lang alam ang totoo, iisipin kong kami ang pinakamasayang mag-asawa sa mundo. Pero sa ilalim ng mesa, nakuyom ko ang aking kamao. Ang tamis na ipinapakita niya ay pampatulog lang. Pampakalma, para hindi ako magduda habang hinihiwa nila ako ng paunti-unti. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa kama, nagtulog-tulugan ako. Naramdaman kong bumangon si Crisanto ng dahan-dahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa side table. Dahil nakatalikod ako, hindi niya nakita na nakadilat ang mga mata ko. Mula sa refleksyon sa salamin ng tokador, nakita ko ang ilaw ng screen sa kanyang mukha. Nakangiti siya. Iba ang nangiting iyon. Hindi pilit, kundi kilig. Mabilis ang mga daliri niya sa pagtatype. Pumikit ako ng mariin para pigilan ang luhang gustong kumawala. Hindi luha ng pagmamahal, kundi luha ng awa sa sarili ko. Bukas, hindi lang si Doña Severina ang iimbestigahan ko. Bukas, aalamin ko kung sino ang nagpapangiti sa asawa ko
habang ang anak namin ay muntik ng mamatay. Ang bigat ng sikreto ay parang isang sako ng bigas na pasan-pasan mo mag-isa pa ang umaakyat sa bundok. Bawat hakbang ay nakakapagod, bawat paghinga ay masakit, at kapag nadapa ka, walang tutulong sa'yo na bumangon. Pero ngayong umaga, nagpasya akong ibaba ang sako. Pagkatapos ihatid si Elian sa eskwelahan, dumiretso ako sa sari-sari store ni Maribel. Siya ang kapitbahay namin na byuda, isang babaeng may matalas na dila pero may malambot na puso. Siya yung tipo ng tao na laging nakasagap ng balita pero marunong magtago ng totoo. Naabutan ko siyang nag-aayos ng mga paninda, suot ang kanyang pambahay na daster at may tuwalya sa balikat. Nang makita niya ang namamaga kong mga mata, bunga ng magdamag na pag-iyak at takot, agad niyang binitawan ang hawak niyang kahon ng sabon. "Lia," tawag niya, at sa tono pa lang ng boses niya, alam kong alam na niya na may mali. "Pumasok ka." Nagtimpla ako ng kape. Sa loob ng kanyang maliit na tindahan, sa gitna ng amoy ng tuyo at sabong panlaba, ibinuhos ko ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang litrato ng sulat na may banta ng sunog. Ikinuwento ko ang tungkol sa nawawalang pera ni Elian, ang pagsangla ni Crisanto sa singsing, at ang pilit na pagpapapirma sa akin ni Doña Severina. Akala ko magugulat siya. Akala ko sasabihin niyang baka nagkakamali lang ako. Pero tumango lang si Maribel, isang mabigat at malungkot na tango. "Sabi na nga ba?" bulong niya habang hinihimas ang likod ko. Hindi na nagbago ang matandang yan. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. "Anong ibig mong sabihin?" Bumuntong hininga si Maribel. Tumingin siya sa labas para siguraduhing walang nakikinig bago nagsalita. "Lia, hindi lang ikaw ang biktima ni Severina. Naalala mo yung paluwagan na nawala 5 taon na ang nakakaraan? Yung sabi nila, tinakbo daw ng treasurer." Tumango ako. Naalala ko yon. Maraming nagalit noon. Si Severina ang treasurer? Pagtatapat ni Maribel. Siya ang kumuha ng pera. Ginamit niya pambayad sa sugal. Kaming mga biktima, binayaran kami ng konti ni Crisanto para tumahimik at hindi siya ipakulong dahil ayaw ni Crisanto na masira ang pangalan ng nanay niya sa simbahan. Kaya ako nagkaganito, Lia. Yung ipon ko sana para sa college ng anak ko, nawala dahil sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko. Matagal na palang may sungay ang biyanan ko at si Crisanto ang tagalinis ng kalat niya. "Kaya tutulungan kita," maring sabi ni Maribel. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi na pwedeng maulit ito, lalo na't buhay na ni Elian ang nakataya. Nang hapong iyon, sinamahan ako ni Maribel sa public attorney's office. Doon namin nakilala si Attorney Cruz. Bata pa siya, seryoso ang muka, at walang halong biro magsalita. Hindi siya yung tipong nambobola. Diretso siya kung magsalita, parang doktor na nagpapaliwanag ng sakit. Inilatag ko sa kanya ang sitwasyon, ang banta, ang pagnanakaw, ang pilit na pagbebenta ng bahay. Tiningnan ni Attorney Cruz ang kopya ng titulo ng lupa na nakuha ko sa baul namin noon. "Mrs. Vallejos," panimula niya, inaayos ang kanyang salamin. "Swerte ka. Ang bahay at lupa ay nakapangalan sa'yo bilang Aurelia Montemayor, married to Crisanto Vallejos. Dahil nakuha mo ito bago ka ikinasal at inheritance ito, itinuturing itong exclusive property mo. Hindi nila ito pwedeng ibenta nang wala ang pirma mo. Kahit anong pirmahan ni Crisanto, walang bisa yon." Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Pero dugtong ng abogado at bumalik ang kaba sa dibdib ko. Ang problema ay ang physical safety ninyo. Kung totoong may banta ng sunog, delikado kayo. At tungkol sa custody ni Elian, kung aalis ka ngayon ng walang sapat na ebidensya ng abuse o infidelity, pwede nilang baliktarin ang sitwasyon. Pwede nilang sabihin na inilayo mo ang bata nang walang dahilan. "Ano pong dapat kong gawin?" tanong ko.
Ayoko na pong bumalik sa bahay na yon. Tinitigan ako ni Attorney Cruz. Kailangan mong maging matatag. Bumalik ka. Huwag kang pipirma. At higit sa lahat, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ebidensya ng pagsusugal niya, ebidensya ng pambababae ng asawa mo, at ebidensya ng pananakit kung meron man. Economic abuse is a crime under VAWC law. Kapag may sapat na tayong bala, tsaka tayo aatake. Tsaka natin sila papalayasin sa pamamahay mo. Bumalik ako. Ang salitang yon ay parang hatol ng kamatayan. Pero alam kong tama siya. Kung aalis ako ngayon, ako ang talo. Kailangan kong maglaro sa laro nila hanggang sa ako na ang may hawak ng baraha. Pauwi kami ni Maribel sakay ng jeep. Siksikan, mainit, at maingay ang makina. Nagbilang kami ng barya para sa pamasahe. 50 sentimos na lang ang kulang. Buti na lang may nahanap si Maribel sa bulsa niya. Nagkatinginan kami at napangiti ng mapait. Dalawang babaeng niloko ng tadhana, pero hindi susuko. Hinawakan ni Maribel ang kamay ko ng mahigpit. Ang gaspang ng palad niya ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi na ako nag-iisa. Pagbaba namin sa jeep, humiwalay na si Maribel. Ang sabi niya, kailangan niyang maghanda ng hapunan. Pero alam kong binibigyan niya lang ako ng espasyo para harapin ang aking demonyo. Habang naglalakad ako, papasok sa aming gate, bumigat ang bawat hakbang ko. Ang bahay na ito, na dati ay simbolo ng aking pangarap, ngayon ay mukha ng isang hawla. Sa may pintuan, naabutan ko si Crisanto. Nakatalikod siya sa akin, nakasandal sa hamba ng pinto habang humihit-hit ng sigarilyo. Ang usok ay kumukulot sa hangin, humahalo sa amoy ng ulan at putik. Abala siya sa kanyang cellphone. Ang ilaw mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha at kitang-kita ko ang nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko na nakikita kapag ako ang kausap niya. Dahan-dahan akong lumapit. Ang mga paa ko ay walang nililikhang ingay sa sementadong daanan. Oo, babe, konting tiis na lang. Bulong niya sa telepono. Ang boses ay malambing at puno ng pananabik. Pipirma na yon bukas. Napapagod na rin yon sa kakatrabaho. Pag nakuha natin ang pera, tayo naman ang magpapakasaya. I love you. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Babe, I love you. Ang huling beses na sinabihan niya ako ng I love you ay noong mangungutang siya ng pambili ng pyesa ng motor. Gusto ko siyang sugurin. Gusto kong agawin ng cellphone at isampal sa pagmumukha niya. Pero naalala ko ang bilin ni Attorney Cruz. Economic abuse. Infidelity. Gather evidence. Huminga ako ng malalim. Umatras ako ng ilang hakbang at sadyang inihampas ang aking payong sa gate para lumikha ng ingay. Napapitlag si Crisanto. Mabilis pa sa kidlat niyang itinago ang cellphone sa bulsa at itinapon ang sigarilyo. "Oh, Lia, nandyan ka na pala." Bati niya, medyo nauutal. "Kanina ka pa?" "Kakarating ko lang." Sagot ko. Pilit na pinapatay ang emosyon sa aking muka. "Sino kausap mo?" Wala. Yung boss ko lang, nagtatanong tungkol sa report." Palusot niya, pero hindi makatingin ng diretso. "Pasok ka na. Mainit ang ulo ni Mama." Mainit ang ulo. Pagpasok ko pa lang sa sala, naramdaman ko na ang tensyon. Ang hangin ay mabigat at nakakasakal. Si Doña Severina ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, pero hindi siya gumagalaw. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng silya. Siguro ay tumawag na ulit ang mga naniningil. Siguro ay naaamoy na niya ang gasolina na binanta sa kanya. Sa paanan niya, naglalaro si Elian at ang aming asong askal na si Bantay. Masaya silang naghahabulan ng bola. Ang tawa ni Elian ay musika sa tenga ko. Pero ingay ito sa pandinig ng isang taong problemado sa utang. "Bantay! Catch!" Sigaw ni Elian. Tumakbo ang aso pero sa kasamaang palad,
Nabunggo nito ang side table kung saan nakapatong ang paboritong vase ni Doña Severina. Umugong ang tunog ng nabasag na porselana sa buong sala. Nanlaki ang mga mata ko. Alam ko ang susunod na mangyayari. Tumayo si Doña Severina na parang sinasaniban. Ang mukha niya ay namula sa galit. At ang lahat ng stress niya sa utang ay nahanapan na ng pagbubuntunan. "Pesteng aso ka!" sigaw niya. Hinablot niya ang walis tambo sa gilid at walang habas na pinalo si Bantay. Umangil ang kawawang aso sa sakit, sumiksik sa sulok habang walang awang hinahampas ng matanda. "Lola, tama na po." Umiiyak na sigaw ni Elian. Tumakbo ang anak ko at niyakap ang aso para protektahan ito. "Wag po si Bantay. Ako na lang po ang pagalitan niyo." Pero bulag na sa galit si Severina. Hindi na niya nakikita na apo niya ang nasa harap niya. Ang nakikita na lang niya ay ang mundo na kumukontra sa kanya. "Isa ka pa. Mana ka sa nanay mong walang silbi." Bulyaw niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas. Handang-handa na dumapo sa pisngi ng aking 5 taong gulang na anak. Huminto ang mundo ko. Wala ng Attorney Cruz. Wala ng evidence. Wala ng strategy. Ang natira na lang ay ang ina. Bago pa man bumagsak ang palad niya, nakalapit na ako. Sinalag ko ang kamay niya sa ere. Hinawakan ko ang pulso niya. Mahigpit, madiin, masakit. Nagulat si Severina. Nanlaki ang mga mata niya at napatingin sa akin. Sa loob ng 5 taon na pagsasama namin sa bahay na ito, ni minsan ay hindi ako sumagot. Ni minsan ay hindi ako lumaban. Ako ang manugang na laging nakayuko. Pero ngayon, ang babaeng nakahawak sa kanya ay hindi ang manugang na kilala niya. "Subukan mong dampian kahit isang daliri ang anak ko." Bulong ko. Ang boses ko ay mababa, pero nanginginig sa puot. Tinitigan ko siya diretso sa mata. Ipinaparamdam sa kanya ang lahat ng apoy na naglalagablab sa dibdib ko. "Subukan mo, Severina, at ipapakita ko sa iyo kung paano lumaban ang isang Montemayor sa loob ng sarili niyang pamamahay." Binitawan ko ang kamay niya ng padabog. Napaatras siya, hawak ang kanyang pulso, gulat na gulat, at tila hindi makapaniwala. Sa likod ko, tahimik na nakamasid si Crisanto. Nakanganga, hindi makagalaw. Niyakap ko si Elian at si Bantay. "Halika na, anak. Sa kwarto na tayo. Masyadong masama ang hangin dito." Tinalikuran ko sila. Pero alam ko, at alam nila, nagsimula na ang digmaan ng Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing hinarang ko ang kamay ni Doña Severina, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng aming bahay. Dati, ang katahimikan dito ay puno ng takot. Takot na baka magkamali ako. Takot na baka may masabi akong hindi magugustuhan ng biyanan ko. Pero ngayon, ang katahimikan ay puno ng tensyon. Para kaming mga sundalo sa magkabilang panig ng isang borderline, naghihintay kung sino ang unang magpapaputok. Hindi na ako muling kinausap ni Doña Severina. Hindi na niya ako inuutusan. Sa halip, ginamit niya ang paborito niyang sandata, ang kanyang bibig, at ang mga tenga ng mga kapitbahay. Kinaumagahan, habang nagwawalis ako sa bakuran, narinig ko siya sa kabilang bakod. Kausap niya si Aling Marites at ang iba pang mga tsismosa sa aming barangay. "Naku, Mare, hindi ko na alam ang gagawin ko." Sumong ni Severina, ang boses ay garalgal at puno ng drama. "Sinaniban yata ang manugang ko. Bigla na lang akong sinaktan kagabi. Tingnan mo itong pasa sa pulso ko." Hinawakan niya ako ng mahigpit dahil lang pinagsabihan ko ang aso na huwag magkalat. "Napakasakit, Mare. Ganito ba ang igaganti niya sa akin na nagpatira sa kanya?" Napahinto ako sa pagwawalis. Ang higpit ng hawak ko sa tingting ay halos bumaon sa palad ko. Ang kapal ng mukha. Siya na nga ang muntik manakit sa apo niya. Siya pa ang biktima ngayon. Gusto ko sanang sumugod. Gusto kong isigaw sa kanila ang totoo. Pero naalala ko ang mukha ni Attorney Cruz. Ebidensya. Leah.
hindi emosyon. Kaya't nagpatuloy ako sa pagwawalis. Hinayaan ko silang magbulungan. Hayaan ko silang maniwala na ako ang masama. Dahil sa dulo, ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Nang tanghaling iyon, umalis si Severina para magpa-check up daw ng pulso niya at para na rin makipagkita sa mga kalaro niya sa bingo. Si Crisanto naman ay nasa trabaho o nasa piling ng babae niya. Ito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang maliit na bagay na binili ko gamit ang perang ipinahiram sa akin ni Maribel. Isang digital voice recorder. Maliit lang ito, kasinlaki ng isang daliri, kulay itim, at madaling itago. Pumasok ako sa kusina. Dito sila madalas mag-usap ni Crisanto kapag akala nila tulog na ako. Dito sila nagpaplano. Lumuhod ako sa ilalim ng lamesa. Gamit ang duct tape, idinikit ko ang recorder sa ilalim ng upuan ni Doña Severina. Sa pwestong ito, hindi ito makikita maliban na lang kung yuyuko sila. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay isa akong espiya sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng balahibo ko. Paano kung bumalik sila agad? Paano kung mahuli nila ako? Pero mas matimbang ang takot ko para sa kinabukasan ni Elian kaysa sa takot ko na mahuli nila. Pagkatapos kong mailagay ang patibong, pinuntahan ko si Elian sa kwarto. Naglalaro siya ng kanyang mga toy cars sa sahig. Ang inosente niyang mukha ang tanging liwanag sa madilim na bahay na ito. Umupo ako sa tabi niya at hinaplos ang buhok niya. "Anak," tawag ko. Tumingin siya sa akin. Ang malalaki niyang mata ay puno ng pagtatanong. "Laro tayo?" sabi ko. Pilit na pinasasaya ang boses ko. Ang tawag sa laro ay Secret Agent. "Wow! Gusto ko yan, Mama!" sagot niya, sabik na sabik. "Ganito ang rules," paliwanag ko habang pinipigil ang pagbasag ng boses ko. "Simula ngayon, lahat ng nakikita mo at naririnig mo kay Lola at kay Papa, sa atin lang yon. At lahat ng ginagawa natin ni Tita Maribel, sa atin lang din yon. Bawal sabihin kay Lola. Kapag nagtanong si Lola kung anong ginagawa ni Mama, ang isasagot mo lang ay, 'Wala po, naglilinis lang.' Okay ba yon?" Tumango si Elian. Bagaman alam kong hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit. "Opo, Mama. Secret agent ako." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang sakit sa puso na kailangan kong turuan ang anak ko na magsinungaling para lang mabuhay kami ng payapa. Ninanakaw nila ang kanyang kabataan. Lumipas ang maghapon at gumabi. Dumating si Crisanto at si Severina. Tahimik ang hapunan. Walang imikan. Tanging ang tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig. Pero sa ilalim ng lamesa, umiikot ang recorder. Tumatakbo ang oras. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam ako na masama ang pakiramdam at maagang matutulog kasama si Elian. Ito ang routine ko para bigyan sila ng privacy na mag-usap. Naghintay ako ng 2 oras nang sigurado na akong tulog na sila pareho. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Parang magnanakaw sa gabi, kinuha ko ang recorder sa ilalim ng upuan. Bumalik ako sa banyo, binuksan ang gripo para matakpan ang anumang ingay at isinalpak ang earphones sa aking tenga. Pinindot ko ang play. Ang unang narinig ko ay kalansing ng mga plato. Tapos, ang boses ni Doña Severina. Nakakabwisit ang babaeng yan. Kung hindi lang dahil sa bahay na to, matagal ko na siyang pinalayas. "Hayaan mo na, Ma," sagot ni Crisanto. Ang boses niya ay pagod. "Pipirma din yan. Ginagawan ko na ng paraan." "Bilisan mo, Crisanto," bulyaw ni Severina. Tumawag na naman yung pinagkakautangan ko. Sinisingil na ako. Kailangan ko ng pera. May sandaling katahimikan sa recording. Tapos, nagsalita ulit si Crisanto, pero mas mahina. Parang bumubulong. May sasabihin ako." "Ano yon?" "Si Ruby." Ruby. Ang pangalan ng babaeng kinakausap niya sa telepono. "Buntis siya, Ma. 2 buwan na."
Nanlaki ang mga mata ko habang nakaupo sa malamig na sahig ng banyo. Buntis. Inasahan ko na magagalit si Severina. Siya ang pinuno ng Catholic Women's League. Siya ang laging nagsasabi na sagrado ang kasal. Pero ang narinig ko ay isang halakhak. Isang masayang halakhak. Talaga? Aba, magandang balita yan, sabi ni Severina. Di hamak naman na mas may pakinabang niyang si Ruby. Ang tatay niyan, may-ari ng hardware sa kabilang bayan, di ba? Mayaman yan. Kung magkakatuluyan kayo, solve na ang problema natin sa pera. Pero paano si Lia? Si Elian? Tanong ni Crisanto. Tanga ka ba? Sagot ng ina niya. Kapag napapirma mo na si Lia sa bentahan ng bahay, iwanan mo na. Wala na tayong pakinabang sa labanderang yan. Si Elian, lalaki yan. Maiintindihan niya yan paglaki niya. Ang importante, Crisanto, dun tayo sa may pera. Dun tayo sa giginhawa tayo. Pinatay ko ang recorder. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa banyo ay parang naubos. Hindi lang nila ako niloloko. Plano nila akong pigain hanggang sa huling patak ng dugo ko, kunin ang lahat ng meron ako at itapon na parang basahan kapag tuyo na. Ang aking asawa ay magkakaanak sa iba at ang aking biyenan ay ipinagpapalit ang kanyang apo para sa pera ng ibang babae. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay umiiyak. Pero ang mga luha niya ay hindi na luha ng pagdadalamhati. Ito ay luha ng pamamaalam. Paalam, Crisanto. Paalam sa pag-asa na magiging maayos pa tayo. Dahil bukas, sisimulan ko na ang paghuhukay ng inyong libingan. Ang ulan ay may kakayahang magbunyag ng mga bagay na pilit itinatago. Hinuhugasan nito ang dumi sa kalsada. Inaalis ang alikabok sa bubong. At sa kaso ko ngayong gabi, hinuhubaran nito ang katotohanan sa harap ng aking mga mata. Pagkatapos kong marinig ang recording kagabi, hindi na ako natulog. Pinanood ko lang ang pagsikat ng araw habang katabi ang aking asawa, ang lalaking nagpaplanong iwan ako kapag nakuha na niya ang gusto niya. O, aalis na ako. Paalam ni Crisanto habang nag-aayos ng kurbata. May overtime kami ngayon sa opisina. Baka gabihin ako ng uwi. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Sige, mag-ingat ka. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, pero sa loob-loob ko, gusto kong isuka ang kape na ininom ko. Overtime, ang paboritong salita ng mga manloloko. Nang makalabas siya ng pinto, hindi ako naggatubli. Ibinilin ko muna si Elian kay Maribel sa tindahan. Ang sabi ko, may bibilin lang ako sa palengke. Pero ang totoo, susundan ko ang asawa ko. Sumakay ako sa jeep na sinasakyan niya. Nagtakip ako ng panyo sa ulo at nagsuot ng lumang jacket para hindi niya ako makilala. Umupo ako sa pinakadulo, nakayuko, habang siya ay nasa unahan, abala sa pagte-text at nakangiting parang teenager. Bumaba siya hindi sa opisina, kundi sa isang condominium complex sa kabilang bayan. Isang lugar na may security guard at matatayog na building, mga bagay na hindi namin kayang bayaran. Bumuhos ang malakas na ulan. Nagtago ako sa likod ng isang poste ng kuryente sa tapat ng building. Basang-basa na ako. Ang tubig ay tumutulo mula sa buhok ko, papunta sa leeg ko. Nanunuot sa damit ko, pero hindi ko nararamdaman ang lamig. Ang nararamdaman ko lang ay ang init ng galit sa aking dibdib. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Crisanto mula sa lobby. Hindi siya nag-iisa, kasama niya ang isang babae. Maganda siya. Maputi, makinis ang balat, at nakasuot ng maternity dress na kulay pink. Halatang halata ang umbok ng kanyang tiyan. Siguro ay nasa 4 o 5 buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. Si Ruby, ang babaeng may-ari ng hardware, ang solusyon sa problema ni Doña Severina. Nakita ko kung paano alalayan ni Crisanto si Ruby pasakay ng kotse. Ang ingat-ingat niya. Hinawakan niya ang siko nito, pinayungan para hindi mabasa at binuksan ang pinto ng kotse nang may paggalang. Napaluha ako.
Humahalo ang luha sa ulan sa aking pisngi. Hindi ako umiiyak dahil mahal ko pa siya. Umiiyak ako dahil sa inggit. Inggit na inggit ako. Noong buntis ako kay Elian, ako ang nagbubuhat ng timba ng tubig. Ako ang naglalakad papuntang palengke kahit manas na ang paa ko. Ni minsan, hindi ako inalalayan ni Crisanto ng ganyan. Ang lagi niyang sinasabi noon, "Ang arte mo naman, buntis ka lang, hindi ka baldado." Pero para sa babaeng ito, para siyang isang alalay na handang gawin ang lahat. Nakita ko silang nagtawanan sa loob ng kotse bago ito umandar. Ang saya-saya nila. Para silang isang perpektong pamilya na walang sinasagasaan na tao. Nakaalis na sila, pero nakatayo pa rin ako doon. Basang sisiw. Mukhang tanga. Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay. Ang aking wedding ring ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Ito ang simbolo ng sumpaan namin. Sa hirap at ginhawa. Ako lang pala ang nasa hirap. Siya, nasa ginhawa na. Hinawakan ko ang singsing. Mahigpit, masakit. Gusto ko itong hubarin at ibato sa kalsada. Gusto kong mawala na ang bigat nito sa daliri ko. Pinihit ko ito. Mahirap tanggalin dahil namamaga ang kamay ko sa lamig, pero pinilit ko. Hinala ko hanggang sa magasgas ang balat ko, hanggang sa mamula. At sa wakas, natanggal din. Hawak ko na ang gintong singsing sa aking palad. Inangat ko ang kamay ko. Akmang itatapon sa kanal kung saan nararapat ang pag-ibig ni Crisanto. Pero huminto ako. Naalala ko si Elian. Naalala ko ang walang laman na lata ng biskwit. Naalala ko ang nebulizer na kailangan niyang bilhin. Binuhat ko siya pa uwi. Ang bigat niya ay nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Pagpasok ko sa aming bahay, napansin ko agad na bukas ang pinto ng kwarto namin ni Crisanto. Kumabog ang dibdib ko. Alam kong siniguro kong nakasara yon bago ako umalis. Ibinaba ko muna si Elian sa kanyang kama, kinumutan, at hinalikan sa noo. Pagkatapos, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto namin. Nandoon si Doña Severina. Nakatalikod siya sa akin, nakaupo sa gilid ng pong aming kama. Nakabukas ang aking aparador. Nagkalat ang mga damit ko sa sahig. Hinalughog niya ang mga gamit ko. "Ma?" Tawag ko. Ang boses ko ay halo ng gulat at galit. "Anong ginagawa niyo sa gamit ko?" Dahan-dahang humarap sa akin ang biyenan ko. Ang mukha niya ay hindi rehistrado ng hiya dahil nahuli siyang nangingialam. Sa halip, ang mukha niya ay rehistrado ng isang matinding poot. Hawak ng kanyang kanang kamay ang isang maliit na piraso ng papel. Isang puting calling card na may gintong letra. Ang calling card ni Attorney Cruz. Nakalimutan kong ilipat ito ng taguan kanina. Naiwan ko ito sa bulsa ng luma kong pantalon na nasa drawer. Tumayo si Doña Severina. Ang mga mata niya ay nanlilisik, parang mga mata ng demonyo na nahulihan ng buntot. "Ano ito, Aurelia?" Tanong niya. Ang boses ay mababa, pero nanginginig sa galit. Itinaas niya ang card na parang ebidensya ng isang krimen. "Public Attorney's Office, bakit ka may ganito?" Tinitigan ko siya. Ramdam ko ang pagtulo ng tubig mula sa buhok ko papunta sa sahig. Basang-basa ako, giniginaw, at pagod na pagod. Pero sa sandaling iyon, nawala ang takot ko. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot siya sa abogado. Takot siya na malaman ng iba ang baho niya. "Bakit, ma?" Sagot ko. Hindi na ako gumamit ng po at opo. Bawal ba akong magkaroon ng kaibigang abogado? Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay halos idikit na niya sa mukha ko. Naamoy ko ang kanyang hininga na amoy kape at sigarilyo. "Huwag mo akong pilosopohin," gigil niyang sabi. "Nagpaplano ka ba? Binabalak mo bang ipakulong kami? Ha? Matapos ang lahat ng tulong namin sa'yo?" "Tulong?" Gusto kong matawa. "Ang tawag niyo po ba sa pagnanakaw ng pera ng apo niyo ay tulong?" Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ko. Pak! Masakit. Mainit. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako humawak sa pisngi ko. Tinitigan ko lang siya.
Wala kang utang na loob. Sigaw niya. Lumayas ka sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Kalmado kong tanong. Sigurado ka ba, ma? Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung kaninong pangalan ang nakasulat sa titulo na pilit niyong pinapapirmahan sa akin. Natigilan siya. Namutla ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na ako natatakot sa kanya. Maganda ka, Aurelia. Banta niya sabay hagis ng card sa mukha ko. Dahil simula ngayon, impyerno na ang buhay mo dito. Matagal na akong nasa impyerno, ma. Bulong ko habang pinapanood siyang lumabas ng kwarto. At ngayon, ako na ang demonyong sasalubong sa inyo. Ang pakikipag-usap sa mga sinungaling ay parang pakikipagsayaw sa mga ahas. Kailangan mong sabayan ang galaw nila. Kailangan mong magpanggap na naeengganyo ka sa musika nila. Pero dapat handa kang tumalon bago ka nila lingkisin at sakalin. Matapos ang mainit na komprontasyon namin kagabi, nagbago ang ihip ng hangin ngayong umaga. Alam kong naramdaman ni Doña Severina ang pangil ko, kaya kailangan ko muna itong itago ulit. Hindi pa handa ang entablado para sa aking paghihiganti. Kailangan ko pa ng isang araw. Isang araw na lang bago ang kanyang kaarawan. Nasa kusina ako naghihiwa ng papaya para sa tinola nang pumasok si Doña Severina. Ang pamamaga ng pisngi ko mula sa sampal niya kagabi ay natatakpan ng manipis na foundation, pero ang kirot ay nandoon pa rin. Lia? Tawag niya. Ang boses niya ay hindi na sumisigaw, pero matigas pa rin, parang bakal. Tungkol sa calling card na nakita ko, huminga ako ng malalim. Inihanda ko na ang script ko. Pasensya na po kayo kagabi, ma. Sabi ko, hindi tumitingin sa kanya habang patuloy sa paghihiwa. Mainit lang po ang ulo ko dahil sa ulan. Yung card po na yon, hindi po yon para sa akin. Tumigil siya sa pagtimpla ng kape. Anong ibig mong sabihin? Kay Maring Susan po yon, yung tindera sa palengke. Pagsisinungaling ko, ang galing ko na palang umarte. Binubugbog po kasi siya ng asawa niya. Nakiusap sa akin na itago ko daw muna yung number ng abogado kasi baka makita ng mister niya. Nakalimutan kong ibalik. Tinitigan ako ni Severina. Sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya, pero mas gusto niyang paniwalaan ang kasinungalingan ko. Dahil kung totoo ang sinabi ko, ibig sabihin ay ligtas pa rin siya. Ibig sabihin, tanga pa rin ako sa paningin niya. Ay nako, buga niya ng hangin. Sabay irap. Kahit kailan talaga, napakapakialamera mo. Buhay ng may buhay yon, pinapakialaman mo. Baka ikaw pa ang mapahamak dyan. Opo, ma. Isosoli ko na lang po mamaya. Sagot ko ng mahina. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Ang hawak niya ay mabigat. Parang babala. Basta tandaan mo, Lia. Bulong niya. Bukas ang ika-60 birthday ko. Maraming bisita. Darating si Father. Darating ang mga donors ng simbahan. Gusto ko, maayos ang lahat. At bilang regalo mo sa akin, may dinukot siya sa bulsa ng duster niya. Ang deed of absolute sale. Ang bagong kopya na kinuha niya. Pipirmahan mo na ito. Sa harap ng lahat, ia-announce ko na donation mo ito sa pamilya dahil mahal mo kami. Maliwanag. Tiningnan ko ang papel. Gusto kong isaksak ang kutsilyo sa papel na yon, pero tumango ako. Opo, ma. Maliwanag po. Ngumiti siya. Isang nangiting tagumpay. Akala niya, nanalo na siya. Hindi niya alam, ang pagpirma ko sa kontrata na ito ay ang magiging hudyat ng kanyang pagbagsak. Nang tanghaling iyon, habang abala si Severina sa pagpapaluto ng lechon para bukas, nakatanggap ako ng text mula kay Attorney Cruz. Agad akong nagtago sa banyo para basahin ito. Mrs. Vallejos, lumabas na ang resulta ng expert sa NBI. Kumpirmado. Peke ang pirma sa loan documents ng biyenan niyo. At nakuha na rin namin ang bank records ni Crisanto. May regular transfer sa account ng isang Ruby Gomez.
Handa na ang lahat para bukas. Napaupo ako sa inidoro. Gusto kong sumigaw sa tuwa. Gusto kong magtatatalon. Hawak ko na ang alas. Hawak ko na ang leeg nila. Tumingin ako sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakikita ko ay payat. May eye bags at mukhang losyang. Pero ang mga mata niya ay buhay na buhay. Sinubukan kong ngumiti. Una, ngiti ng isang mabait na asawa. Masyadong malambot. Pangalawa, ngiti ng isang biktima. Masyadong kaawa-awa. Pangatlo, isang nangiti na hindi umaabot sa mata. Malamig. Matalim. Perfect. Ito ang nangiting isusuot ko bukas habang pinapanood ko silang bumagsak. Kinagabihan, umuwi si Crisanto na may dalang malaking paper bag. Amoy alak siya, pero nagpapanggap na masigla. Mahal, may regalo ako sa'yo para bukas. Sabi niya, sabay abot ng bag. Gusto ko maganda ka sa party ni Mama. Kinuha ko ang bag. Sa loob-loob ko, umasa ako. Kahit katiting lang, na baka bumili siya ng magandang damit para sa akin. Baka may natitira pa siyang pagpapahalaga. Binuksan ko ang bag at inilabas ang laman. Isang bestida, kulay beige, mukhang luma. Ang tela ay magaspang at amoy alkampor. Parang galing sa baul. Ang estilo nito ay pangmatanda. Yung tipong isusuot ng isang manang sa simbahan. Galing yan sa ukay-ukay sa bayan, pero branded yan, mahal. Pagmamalaki ni Crisanto. Bagay sa'yo yan, disente tignan. Ayaw naman nating masapawan si Mama sa birthday niya, di ba? Siya dapat ang bida bukas. Nakatitig ako sa damit. Ito ang tingin niya sa akin. Isang dekorasyon na dapat ay disente, pero hindi nakaaangat. Isang babaeng dapat manatili sa anino ng nanay niya. Gusto niya akong magmukhang katulong sa sarili kong pamamahay habang ang mistress niya siguro ay nakasuot ng makinang na damit. Ang sakit. Sobrang sakit na parang tinutusok ng karayom ang puso ko. Pero hindi ko ipinakita. Niyakap ko ang damit. Salamat, mahal, sabi ko. Ang ganda nito. Bagay na bagay sa akin. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Iyan ang gusto ko sa iyo, Lia. Napakasimple mo. Hindi ka demanding. Tinalikuran niya ako para magbihis. Hinawakan ko ang tela ng bestida. Sige, Crisanto, isusuot ko ito. Magmumuka akong basahan bukas dahil mas masarap ang tagumpay kapag hindi nila inaasahan na ang basahan pala ay pwedeng maging mitya ng sunog. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto. Sa dilim, niyakap ko si Elian. Matulog ka ng mahimbing, anak, bulong ko. Dahil bukas ay magkakaroon tayo ng palabas. Sabi nila, ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain kapag malamig. Pero sa araw na ito, ang paghihiganti ay ihahain ko ng mainit. Kasing init ng kaldereta na niluluto ko ngayon sa malaking kawa. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Ang buong bahay ay amoy bawang, sibuyas at mantika. Ako ang punong abala sa pagluluto para sa ika-60 kaarawan ni Doña Severina. Walang catering dahil sabi ng biyenan ko, mas espesyal kung ako ang magluluto. Ang totoo, ayaw niyang gumastos para may pangsugal siya at gusto niya akong pahirapan hanggang sa huling sandali. Hiniwa ko ang karne ng baka. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa chopping board ay may diin. Iniisip ko na ang bawat piraso ay ang mga taon na ninakaw nila sa akin. Ang mga pangarap na pinatay nila. Habang pinapawisan ako sa kusina, suot ang lumang duster na puno ng mantsa. Naririnig ko ang tawanan sa sala. Nandoon na ang mga amuyong ni Severina. Mga donors ng simbahan, mga kapwa niya sugarol na nagbabalat kayo bilang mga disenteng donya. At syempre, si Father na laging bisita kapag may handaan. Naku, Severina, ang ganda ng gown mo. Bati ng isang ale. Mukha kang reyna. Sumilip ako sa pintuan ng kusina. Nakasuot si Doña Severina ng matingkad na pulang gown na punong-puno ng sequins. Kumikinang siya sa ilalim ng chandelier.
Ang leeg niya ay nabibigatan sa dami ng gintong kwintas. Mga kwintas na sigurado akong galing sa agyensya o kaya ay binili gamit ang perang dapat ay para sa gamot ni Elian. Si Crisanto naman ay nasa tabi niya. Suot ang kanyang barong Tagalog, tawa ng tawa habang inaasikaso ang mga bisita. Ang mabait na anak, ang huwarang pamilya, nakakasulasok. Nang matapos akong magluto, dali-dali akong naligo at nagbihis. Isinuot ko ang beige na bestida na bigay ni Crisanto. Ang bestidang amoy luma at mukhang basahan. Hindi ko na ito pinlansya. Hinayaan ko itong gusot. Gusto kong makita nila kung sino talaga ako sa paningin ng pamilyang ito. Isang gusgusing palamuti. Pero bago ako lumabas, may dumaan ako sa kwarto ni Elian. Nandoon ang anak ni Maribel. Si JR, isang IT student na lihim kong pinakiusapan. JR, okay na ba ang setup? Bulong ko. Tumango ang binata at itinaas ang kanyang hinlalaki. Opo, Tita Lia. Nakakonect na ang laptop mo sa projector at sa sound system. Yung file na binigay ni attorney nakaredy na. Isang click na lang ng play. Salamat, sabi ko. At inabutan siya ng huling 500 piso sa pitaka ko. Paglabas ko, umuwi ka na agad. Ayokong madamay ka sa gulo. Lumabas ako ng kwarto bit-bit si Elian. Inayusan ko ang anak ko ng pinakamagandang damit niya. Anak, bulong ko habang inaayos ang kwelyo niya. Makinig kang mabuti. Mamaya, kapag tinawag ni Mama ang pangalan mo, tatakbo ka palabas ng gate, ha? Pupunta ka agad kay Tita Maribel, huwag kang lilingon. Bakit po, Mama? Aalis na tayo? Tanong ni Elian. Oo, anak. Pagkatapos ng magic show ni Mama, aalis na tayo. At hindi na tayo babalik. Hinalikan ko siya sa noo bago kami sabay na lumabas papunta sa garden kung saan nandoon ang mga bisita. Paglabas namin, tumahimik sandali ang paligid. Napatingin sila sa akin. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa contrast. Sa gitna ng mga taong nakasuot ng makikinang na damit, para akong isang basang sisiw na naligaw sa palasyo. Nakita ko ang pagngisi ni Severina. Ito ang gusto niya. Ang makita ng lahat na ang manugang niya ay walang binatbat sa kanya. Oh, haya na pala ang daughter-in-law ko. Sigaw niya sa microphone, puno ng kaplastikan. Halika dito, Lia. Ang sipag talaga ng manugang ko. Siya ang nagluto ng lahat ng kinakain niyo ngayon. Nagpalakpakan ang mga tao. Palakpak na pilit. Palakpak na may halong awa. Lumapit ako sa kanila. Nakayuko. Bit-bit ang isang tray ng juice para magmukhang nagsisilbi. Pero habang naglalakad ako, may humintong sasakyan sa tapat ng gate. Isang magarang itim na SUV. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Nanigas si Crisanto na nasa tabi ng buffet table. Nanlaki ang mga mata ni Severina. Si Ruby, nakasuot siya ng pastel pink na maternity dress at may dalang malaking regalo. Ang ganda niya. Ang kinis, ang bango. Naglakad siya papasok sa garden na parang siya ang may-ari ng lugar. Ang mga bisita ay nagbulungan. Sino yan? Ang ganda naman. Kaano-ano ni Crisanto? Lumapit si Ruby kay Severina at bumeso. Happy birthday po, tita. Sorry I'm late. May surprise po ako sa inyo. Tiningnan ako ni Ruby mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangungutya. Ang tingin ng isang babaeng alam na panalo na siya. Ngumiti ako sa kanya. Sige Ruby, pasok ka. Mas masaya ang palabas kapag kumpleto ang cast. Lia! Tawag ulit ni Severina. Medyo natataranta na dahil sa presensya ni Ruby. Gusto niyang madaliin ang lahat. Halika na dito sa stage. Di ba may special gift ka sa akin? At may video tribute ka daw na ginawa? Ibinaba ko ang tray ng juice sa mesa. Eto na. Naglakad ako paakyat sa maliit na stage na gawa sa plywood. Kinuha ko ang microphone mula kay Severina. Ang bigat ng mic sa kamay ko. Pero mas mabigat ang galit sa dibdib ko. Tiningnan ko silang lahat. Si Severina, naatat na makuha ang titulo ng lupa.
Si Chris Santo na pinapawisan habang nakatingin kay Ruby at sa akin. Si Ruby na nakahawak sa tiyan niya na parang trodeo. Si Elian na nakahanda ng tumakbo. Huminga ako ng malalim. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, buo at malamig. Ngayong gabi, naghanda ako ng isang tribute para sa aking pinakamamahal na biyenan. Gusto ko pong makita ng buong mundo kung gaano siya kabutihang tao at kung paano niya minahal ang pamilyang ito. Ngumiti si Severina. Inakala niyang papuri ang sasabihin ko. Inakala niyang ang susunod na iaabot ko ay ang deed of sale. Lumapit ako sa laptop na nakapatong sa gilid. Panoorin po natin ito, sabi ko. At sa isang mabilis na galaw ng aking daliri, pinindot ko ang enter. Ang screen ng projector sa likod ko ay lumiwanag. At ang unang imahe na lumabas ay hindi picture ni Severina sa simbahan, kundi isang malinaw na litrato niya sa loob ng sabungan, hawak ang isang tumpok ng pera habang nakatawa ng bahagya ang kanyang bibig na walang pustiso. Natahimik ang buong garden. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor ay tumigil. Nagsimula na ang pasabog. Ang katahimikan ay nakabibingi. Mas malakas pa ito kaysa sa anumang sigaw. Sa malaking screen sa likuran ko, kitang-kita ng lahat ang litrato ni Doña Severina. Hindi siya nakaluhod sa altar. Nakatayo siya sa gitna ng sabungan, pawisan, nakanganga, at hawak ang isang tumpok ng pera habang sumisigaw sa taya. Sa gilid ng litrato, may petsa at oras. Linggo ng umaga. Ang oras na dapat ay nasa misa siya. Nalaglag ang tinidor ni Father Antonio. Ang tunog ng metal na tumama sa porselanang plato ay parang kampana ng paghuhukom. Ano ito? Nauutal na tanong ng isang donya sa harap. Severina, di ba sabi mo nasa charity event ka nung araw na yan? Namutla si Doña Severina. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng blush on, ngayon ay kasing puti na ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi malaman kung nangingiti ba o sisigaw. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw niya, pilit na tumatawa pero halatang kinakabahan. Tumingin siya sa mga bisita, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Edited yan! Ayan! Alam niyo naman ang technology ngayon, di ba? Sinisiraan lang ako ng manugang ko. Bumaling siya sa akin. Ang mga mata ay nanlilisik. Lia, patayin mo yan. Anong kalokohan ito? Hindi ako gumalaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang microphone. Ang lamig ng bakal sa palad ko ay nagbibigay sa akin ng lakas. Edited po ba, ma? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa speakers. Kung gayon, baka edited din po ito. Pinindot ko ang next slide. Lumabas ang litrato ng sulat na may pulang tinta. Ang banta ng sunog. Kitang-kita ng lahat ang nakasulat. Magbayad ka na, Severina. Amoy na namin ang gasolina. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Ang mga donors ng simbahan ay nagtakip ng bibig. Ang imahe ng banal na ina ay nagsisimula ng gumuho. Utang, bulong ng isang bisita. Akala ko ba mayaman sila? Patayin mo, sabi niyan. Sigaw ni Crisanto. Tumakbo siya palapit sa stage. Ang muka ay puno ng pawis at galit. Lia, bumaba ka dyan. Lasing ka ba? Tiningnan ko siya. Ang asawa ko. Ang lalaking nangako na proprotektahan ako. Huwag kang lalapit, Crisanto. Babala ko. Dahil kapag lumapit ka, ipaparinig ko sa kanila ang susunod. Huminto siya. Alam niya. Alam niyang may alam ako. Pero huli na. Pinindot ko na ang play. Ang boses ni Severina at Crisanto ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Malinaw. Walang bahid ng edit. Hayaan mo na, ma. Pipirma din yan. Tanga naman niyang asawa ko. Maniniwala yan agad. Ito ang boses ni Crisanto. Napasinghap ang mga tao. Tumingin sila kay Crisanto nang may pandidiri. Tapos, sumunod ang boses ni Severina.
Si Ruby? Buntis siya. Aba, magandang balita yan. Di hamak naman na mas may pakinabang yang si Ruby. Kapag napapirma mo na si Leah sa bentahan ng bahay, iwanan mo na. Wala na tayong pakinabang sa labanderang yan. Ang recording ay parang bombang sumabog sa gitna ng handaan. Dahan-dahan, ang lahat ng mata ay lumipat sa isang direksyon. Kay Ruby, si Ruby na nakatayo sa gilid, suot ang kanyang pink maternity dress. Naka-freeze siya, ang kamay niya ay nakahawak sa tiyan niya, ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Buntis? Tanong ni Aling Marites ng malakas. Kaya pala ang laki ng tiyan. Kabit pala. Oh, Diyos ko po, Severina. Sigaw ng isang komre. Pinalayas mo ang manugang mo para sa kabit? At ibebenta niyo ang bahay para sa sugal? Nagsimula ng magkagulo. Ang mga bisita ay tumayo, nandidiri, nag-aayos ng gamit para umalis. Ang party ay naging circus. Si Doña Severina ay parang sasabog. Ang kanyang reputation na iningatan niya ng ilang dekada ay nawasak sa loob lang ng 5 minuto. Nawala na ang pagpapanggap. Lumabas na ang tunay na anyo ng demonyo. Sumugod siya sa akin. Mabilis, galit na galit. Walang hiya ka. Sigaw niya akmang sasabunutan ako. Inampon ka namin. Pinakain ka namin. Ganito ang igaganti mo. Pero hindi siya nakaabot sa akin. Dahil bago pa dumapo ang kamay niya, may humarang sa kanya. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagtakbo ni Elian palabas ng gate kanina. Ligtas na sa piling ni Maribel. At ngayon, ang pumasok sa gate ay hindi mga bisita, mga pulis, at si Attorney Cruz. Hold it right there! Sigaw ng pulis. Natigilan si Severina. Ang kamay niya ay nakataas sa ere. Nanginginig. Bumaba ako ng stage. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at puno ng kapangyarihan. Lumapit ako kay Severina at Crisanto na ngayon ay pinalilibutan na ng mga tingin ng panghuhusga. Inilabas ko ang original title ng lupa mula sa bulsa ng aking luma at gusot na bestida. Pinakain niyo ako? Tanong ko ng mahina. Pero rinig ng lahat dahil sa katahimikan. Ma, Crisanto, sa loob ng 5 taon, ako ang naglaban ng damit niyo. Ako ang nagluto. Pera ko ang ipinangbayad sa kuryente. At ang bahay na tinatapakan niyo ngayon, akin ito. Pamana ng magulang ko. Itinaas ko ang titulo. At ngayon, pagpapatuloy ko, habang tumutulo ang luha sa mata ko, hindi luha ng lungkot, kundi luha ng kalayaan. Ngayon, tinatapos ko na ang kontrata ko bilang katulong at martyr sa pamilyang ito. Bumaling ako sa mga pulis. Attorney Cruz, sabi ko, kayo na po ang bahala. Lumapit si Attorney Cruz, seryoso at profesional. May iniabot siyang papel kay Severina at Crisanto. Mr. Vallejos, Mrs. Vallejos, sabi ng abogado, inaaresto namin kayo para sa kasong violation of RA 9262 of Violence Against Women and Children, falsification of public documents at child abuse. May karapatan kayong manahimik. Ang tunog ng posas na kumagat sa pulso ni Crisanto ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Napatingin sa akin si Crisanto. Ang mata niya ay nagmamakaawa. Leah, asawa ko. Pag-usapan natin to. Buntis si Ruby, pero ikaw ang mahal ko. Huwag mo akong ipakulong. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko noon. Wala na akong nararamdaman. Kahit galit, wala na. Para na lang siyang isang estranghero na nagkamaling kumatok sa pinto ko. Ang Leah na nagmamahal sa'yo ay patay na, Crisanto. Sagot ko. Pinatay mo siya nung pinili mong isugal ang buhay ng anak natin. Tinalikuran ko sila. Sa likod ko, narinig ko ang pagwawala ni Severina. Ang mga mura niya, ang sumbat niya. Pero unti-unti itong humina habang hinihila sila ng mga pulis palabas ng garden na pinalamutian nila para sa kanilang huwad na karangalan. Naiwan si Ruby sa gitna ng garden. Umiiyak, hawak ang tiyan.
Iniwan ng lahat. Tiningnan ko siya saglit. Wala akong sinabi. Ang kanyang parusa ay ang maging ina ng anak ng isang kriminal. Hindi ko na kailangang dagdagan pa yon. Huminto ang ulan. Ang hangin ay naging sariwa. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, ang bahay ay akin na. Ang anak ko ay ligtas na. At ang rosaryo na ginagamit nila para magtago, putol na. Wala nang mas nakabibingi pa sa katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Nakaalis na ang mga pulis. Ang wangwang ng kanilang sasakyan ay unti-unti nang nawawala sa di kalayuan. Tangay si Crisanto at si Doña Severina. Ang huling imahe na nakita ko ay ang mukha ng biyenan ko sa bintana ng patrol car. Ang kanyang maskara ay kumalat sa pisngi dahil sa pag-iyak at ang bibig niya ay bumubuka pa rin sa pagmumura. Kahit walang nakaririnig, naiwan ako sa garden. Ang mga banderitas ay nakasabit pa rin, sumasayaw sa hangin na parang nanunuya. Ang lechon sa mesa ay halos hindi nagalaw, ang balat ay kumukulubot na sa lamig. Ang mga bisita ay nagmamadaling umalis, parang mga daga na tumatakas sa lumulubog na barko. Ang kanilang mga bulungan ay rinig na rinig ko. Grabe, kriminal pala sila. Kawawa naman si Lia, ang tagal nagtiis. Pero in fairness, ang tapang niya ha. Hindi ko sila pinansin. Isa lang ang tao na nanatili sa garden, nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na confetti. Si Ruby, nanginginig siya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling maternity dress. Ang mukha niyang puno ng makeup ay hindi maitatago ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang yabang niya kanina. Ngayon, isa na lang siyang babaeng buntis na iniwan ng kanyang partner in crime. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Napaatras siya. Lia, huwag mo akong sasaktan. Buntis ako. Huminto ako sa tapat niya. Tiningnan ko ang tiyan niya. May buhay sa loob niyan. Isang inosenteng bata na katulad ni Elian ay magiging biktima ng kasalanan ng ama. Huwag kang mag-alala, Ruby. Sabi ko, ang boses ko ay pagod, pero kalmado. Hindi ako katulad ni Severina na nananakit ng bata. Hindi ako katulad ni Crisanto na tumatalikod sa responsibilidad. Tumingin ako sa mga mata niya. Nasa iyo na siya, dugtong ko. Nasa iyo na si Crisanto. Sa'yo na ang premyo mo. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo, ang lalaking kayang iwanan ng asawa at anak para sa pera ay kaya ring gawin yon sa'yo balang araw. Good luck sa'yo. Kakailanganin mo yan. Napaluha si Ruby. Hindi siya nakasagot. Alam niyang totoo ang sinabi ko. Ang fairy tale na binuo niya sa utak niya ay naging horror story na ngayon. Umalis ka na sa pamamahay ko, utos ko. At huwag na huwag ka nang babalik. Tumalikod si Ruby at mabilis na naglakad palabas ng gate. Bitbit ang kanyang kahihiyan. Nang makaalis na ang lahat, isinara ko ang malaking bakal na gate. Clang! Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang tunog ng isang kandado na nagsasara sa isang madilim na kabanata ng buhay ko. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy Shanghai at spaghetti, pero sa ilalim nito, naaamoy ko na ang kalayaan. Pumasok ako sa loob ng bahay. Tahimik. Walang TV na maingay. Walang boses ni Severina na naguutos. Walang yabag ni Crisanto. Pero hindi pa tapos. Ang bahay ay puno pa rin ng kanilang amoy. Ang kanilang mga gamit ay nandoon pa rin. Parang mga multo na nakakapit sa pader. Kumuha ako ng malaking itim na garbage bag mula sa kusina. Pumasok ako sa kwarto ni Severina. Sinimulan ko sa kanyang altar. Kinuha ko ang mga pekeng bulaklak na puno ng alikabok. Kinuha ko ang mga bingo cards na nakatago sa ilalim ng mga santo. Inilagay ko lahat sa plastic. Binuksan ko ang aparador niya. Ang mga damit niyang amoy mothballs at lumang pabango. Hinakot ko lahat. Wala akong itinira. Pati ang mga tsinelas niya, ang mga gamot niya, ang mga abubot niya. Nilinis ko ang kwarto. Gusto kong alisin ang bawat bakas ng kanyang pag-iral dito. Pagkatapos,
Pumasok ako sa kwarto namin ni Crisanto. Tiningnan ko ang kama. Ang kama kung saan kami natulog ng 5 taon. Ang kama kung saan siya nagsinungaling sa akin gabi-gabi. Hinila ko ang bedsheet. Hinila ko ang mga punda. Binuksan ko ang cabinet niya. Ang mga polo na ako ang namlansa. Ang mga brief na ako ang naglaba. Ang mga sapatos na ako ang naglinis. Lahat. Diretso sa garbage bag. Wala akong naramdamang panghihinayang. Bawat damit na itapon ko ay parang pagtatapon ng isang masakit na alaala. Ito, para sa panahong iniwan mo kami nung may lagnat si Elian. Ito, para sa pagsangla mo ng wedding ring. Ito, para sa pagtawag mo sa akin na tanga. Nang mapuno ko ang 5 garbage bag, inilabas ko ang mga ito sa kalsada. Hinayaan ko silang nakatambak doon sa tabi ng basurahan. Bukas, hahakutin niya ng truck ng basura. At kasama niyan, hahakutin din ang sakit. Bumalik ako sa loob ng bahay. Pawisan ako, gusot ang damit, at pagod na pagod ang katawan. Pero ang isip ko ay malinaw. Dumating si Maribel kasama si Elian. Buhat-buhat niya ang anak ko. Nagising na at mukhang nag-aalala. "Mama!" Sigaw ni Elian at tumakbo palapit sa akin. Lumuhod ako at sinalubong siya ng yakap. Ang higpit ng yakap niya. Ang amoy ng buhok niya ay amoy ng pag-asa. "Wala na sila, anak." Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang likod niya. "Wala na ang mga monster. Tayo na lang 2 at si Tita Maribel." Tumingin si Maribel sa akin. Nakangiti siya, pero may luha sa mga mata niya. "Bilib ako sa'yo, Mare," sabi niya. "Ang tapang mo." "Kailangan, Mare," sagot ko. Para sa kanya. Tumingin ako sa paligid ng sala. Maluwag na, maaliwalas. Ang mga anino ay nawala na. Pero alam ko, hindi pa tapos ang laban. Bukas, magsisimula ang kaso. Bukas, kailangan kong harapin ang mga abogado, ang pamilya ni Crisanto na siguradong magagalit, at ang hamon ng pagiging single mother. Pero sa ngayon, sa gabing ito, ang bahay na ito ay akin. Umupo kami ni Elian sa sahig ng sala. Binuksan namin ang natirang cake mula sa party na hindi na nakain. "Happy birthday to us!" Biro ko habang sinusubuan ng anak ko ng cake. Tumawa si Elian. Ang tawa niya ay pumuno sa bawat sulok ng bahay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito gawa sa semento o yero. Ito ay gawa sa kapayapaan. Humiga ako sa sahig, katabi ang anak ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. At sa wakas, nakatulog ako nang walang pangamba na may magnanakaw sa gabi. Dahil ang magnanakaw ay nakakulong na at ang reyna ay nakaupo na sa kanyang trono. Hindi totoo ang sinasabi nila na kapag natapos na ang bagyo, agad na sumisikat ang araw. Kadalasan, ang naiiwan ay putik. At ikaw ang bahalang maglinis nito. Ang unang buwan matapos ang pag-aresto kay Crisanto at Severina ay puno ng ingay ng husgado. Pabalik-balik ako sa opisina ng piskalya. Nakita ko silang muli. Nakaposas. Suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ibang-iba na si Doña Severina. Wala na ang kanyang makeup. Ang buhok niyang dating laging nakaayos ay puting-puti na at sabog. Napag-alaman namin na nagkaroon siya ng mild stroke sa loob ng selda dahil sa sobrang taas ng presyon nang hindi siya makapagsugal. Ngayon, hinihila na niya ang kanyang kanang paa kapag naglalakad at ang kanyang bibig ay bahagyang nakatabingi. Ang tingin niya sa akin ay wala ng bagsik. Puno na lang ito ng takot at awa sa sarili. Si Crisanto naman ay payat na payat. Sinubukan niya akong kausapin sa hearing. "Lia," tawag niya sa akin habang inaalalayan siya ng pulis. "Patawarin mo na kami. Iuurong mo na ang kaso. Paano na si Elian kung lalaki siyang may tatay na convict?" Tiningnan ko siya ng diretso. Dati, ang boses na yan ang kahinaan ko. Ngayon,
Para na lang itong ingay ng radyo na walang signal. Mas gugustuhin kong lumaki si Elian na walang tatay kaysa lumaki siyang ginagaya ang tatay niyang magnanakaw. Sagot ko ng mahina pero madiin. Huwag mong gamitin ang anak natin para sa kalayaan mo, Crisanto. Panindigan mo ang mga desisyon mo. Tinalikuran ko sila. Ang hustisya ay gumugulong na. Si Attorney Cruz ang bahala sa kanila. Ako naman, bahala sa buhay namin. Doon nagsimula ang tunay na hamon. Nasa akin na nga ang bahay, pero wala akong pera. Ubos ang ipon ko dahil ninakaw nila. Ang natira lang sa akin ay ang cooking skills ko at ang ilang kilong bigas na bigay ni Maribel. Magtinda tayo, Lia. Mungkahi ni Maribel isang hapon habang nagmemeryenda kami ng saging na saba. Ang sarap mong magluto ng menudo at kare-kare. Sayang kung sa bahay mo lang gagawin. At doon ipinanganak ang luto ni Nanay Lia. Nagsimula ako sa maliit. Gamit ang natirang pera mula sa pagbenta ng mga lumang dyaryo at bote, namuhunan ako sa ingredients. Gumising ako ng 3:00 ng madaling araw para mamalengke. Ang amoy ng bawang na ginigisa, ang pagkulo ng sabaw, ang tunog ng paghihiwa ng gulay. Ito ang naging musika ng bagong buhay ko. Dati, nagluluto ako para pagsilbihan ang mga taong hindi marunong magpasalamat. Ngayon, nagluluto ako para sa kinabukasan ng anak ko. Ang bawat packed lunch na binabalot ko ay may kasamang dasal. Inilako ko ito sa mga opisina sa munisipyo, sa mga teachers sa school ni Elian at sa mga kapitbahay. Noong una, nahihiya pa ako. Dating asawa ng isang empleyado, ngayon naglalako na ng pagkain, pero kapag naiisip ko ang nebulizer ni Elian, nawawala ang hiya ko. Ang hiya ay hindi nakakabili ng gamot. Ang sipag, oo. Unti-unti, nakilala ang luto ko. Ang sarap ng adobo mo, Lia. Parang luto ng lola ko, sabi ng isang clerk sa munisipyo. Pumayat ka yata, pero ang ganda ng aura mo ngayon. Puri ng isang guro. Sa loob ng 6 na buwan, ang maliit kong puhunan ay lumago. Nakabili ako ng bagong refrigerator. Napinturahan ko ang bahay. Pinalitan ko ang kulay cream na gusto ni Severina ng kulay light blue na paborito ko. At ang pinakamasarap na tagumpay, isang hapon habang nagbibilang ako ng kita, narinig kong umubo si Elian. Medyo sumisipol na naman ang dibdib niya. Dati, magpapanik ako. Iiyak ako dahil wala akong pera. Pero ngayon, tumayo ako ng kalmado. Kinuha ko ang aking pitaka. Makapal ito. Puno ng perang pinaghirapan ko, hindi perang hiningi sa asawa. Pumunta kami sa drugstore. Miss, pabili ng pinakamagandang nebulizer na meron kayo, sabi ko sa pharmacist, at 2 kahon ng gamot. Nang iabot ko ang bayad, naramdaman ko ang kuryente sa aking mga daliri. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihan, ang kakayahang protektahan ang anak mo nang hindi umaasa sa iba. Pag-uwi namin, ginamit ni Elian ang bagong makina. Tahimik ito, high-tech, at mabilis makapagpaginhawa. Okay ka na, anak? Tanong ko habang tinatanggal ang mask sa mukha niya. Opo, Mama. Ang galing. Hindi na masakit ang dibdib ko. Sagot niya sabay yakap sa akin. Ang galing mo talaga, Mama. Niyakap ko siya pabalik at doon tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Nakaahon na kami. Mula sa abo ng sunog na iniwan ni Severina, nakatayo na kami ulit. Kinagabihan, habang naglilinis ako ng kusina, pagkatapos ng orders para bukas, may kumatok sa gate. Si Maribel. May hawak siyang isang sobre. Lia, sabi niya, medyo seryoso ang mukha. Galing sa city jail, iniwan ng kartero sa tindahan ko. Kinuha ko ang sobre, kulay puti, pero madumi na ang mga gilid. Ang sulat kamay sa harap ay pamilyar, pamilyar na pamilyar. Crisanto Vallejos, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sa takot, kundi sa inis.
Ano na naman ba ang kailangan niya? Gusto mo bang itapon na lang natin? Tanong ni Maribel. Tinitigan ko ang sobre. Sa loob nito ay ang mga salita ng lalaking nanloko sa akin. Hindi, sagot ko. Babasahin ko. Gusto kong malaman kung ano ang sasabihin ng isang taong nasa impyerno sa taong nasa langit na. Pumasok ako sa loob at umupo sa sofa. Pinunit ko ang gilid ng sobre. Binuklat ko ang papel. Ang sulat ay magulo, parang isinulat ng kamay na nanginginig. Sinimulan kong basahin ang huling hirit ng aking dating asawa. Binuksan ko ang sulat. Ang papel ay gusot at may mantsa ng langis. Marahil ay galing sa maruming mesa sa loob ng piitan. Ang sulat kamay ni Crisanto, na dati ay elegante at maayos noong nanliligaw pa siya, ngayon ay magulo at parang kinahig ng manok. Binasa ko ang nilalaman. Mahal kong Lia, alam kong galit ka. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero sana basahin mo ito. Mahirap ang buhay dito sa loob. Ang init, ang sikip. Si Mama inilipat na sa ospital ng gobyerno dahil lumala ang stroke niya. Wala kaming pambili ng gamot. Wala kaming dalaw. Lia, iniwan na ako ni Ruby. Nung nalaman niyang wala akong nakuha sa bahay at may kaso ako, hindi na siya nagpakita. Nalaman ko na lang sa iba na hindi pala akin ang dinadala niya. Niloko lang din ako. Ikaw lang pala ang totoo. Lia, ikaw lang ang nagmahal sa akin ng tunay. Patawarin mo na kami. Kung may natitira pa dyan sa puso mo, kahit konting awa na lang para kay Mama. Kailangan ka namin. Ibinaba ko ang papel. Hinihintay ko ang luha. Hinihintay ko ang galit. Hinihintay ko ang awa. Pero wala. Wala akong naramdaman. Para akong nagbabasa ng balita tungkol sa isang aksidente sa malayong lugar. Malungkot, oo, pero hindi ko pasan ang mundo. Kailangan ka namin. Iyon ang sinabi niya. Hindi mahal kita dahil gusto kita makasama, kundi kailangan ka namin dahil wala na silang mapiga. Hanggang sa huli, gamit lang ang tingin nila sa akin. Isang solusyon sa problema nila. Tumayo ako at nagpunta sa kusina. Kinuha ko ang posporo na ginagamit ko sa pagluluto. Lumabas ako sa maliit naming garden. Ang hangin sa gabi ay presko. Ang mga bituin ay nagniningning. Sinindihan ko ang dulo ng sulat. Pinanood ko kung paano gumapang ang apoy sa papel. Mula sa puti, naging itim. Ang mga salitang mahal, patawad, at kailangan ay unti-unting kinain ng liyab hanggang sa maging abo. Hindi ito paghihiganti. Ang paghihiganti ay nangangailangan ng emosyon. Ito ay pagpapalaya. Ito ay indifference. Ang kawalan ng pakialam. Dahil ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi galit. Ang kabaligtaran ng pag-ibig ay ang kawalan ng pakiramdam. At sa gabing ito, sa harap ng naaagnas na sulat, opisyal ng patay ang pag-ibig ko kay Crisanto Vallejos. Nang maging abo na ang lahat, hinipan ko ito. Tinangay ng hangin ang mga labi ng nakaraan, palayo sa akin, palayo sa bahay ko. Pumasok ako sa kwarto. Tulog na si Elian. Payapa ang paghinga. Umupo ako sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang sarili ko. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Lia na umiiyak sa sulok. May mga guhit na ng pagod sa mukha ko, oo. Pero ang mga mata ko ay may kinang ng tagumpay. Binuksan ko ang drawer ng tokador. Kinuha ko ang isang bagay na matagal ko nang itinago. Isang lipstick na kulay pula. Ruby Woo. Dati, noong bago pa lang kaming kasal, sinubukan kong mag-lipstick ng pula. Pero pinagalitan ako ni Crisanto. Sabi niya, ang sagwa tignan. Para kang babaeng mababa ang lipad. Magpolbo ka na lang. At dahil gusto kong maging mabuting asawa, sumunod ako. Nagpakababa ako para hindi siya masapawan. Pero ngayon, dahan-dahan kong ipinahid ang pulang lipstick sa aking mga labi. Ang kulay ay matingkad, matapang, at puno ng buhay. Tiningnan ko ang refleksyon ko. Napangiti ako. Ang ganda. Bagay na bagay. Bulong ko sa sarili ko.
Wala na si Crisanto para diktahan ako. Wala na si Doña Severina para husgahan ako. Ako na ang batas sa sarili kong mundo. Kinuha ko ang cellphone ko. May notification galing sa luto ni Nanay Leah Page. Isang order para sa catering ng isang binyag sa susunod na linggo. 50 packs. Malaking kita ito. Nag-reply ako agad. Confirmed po. Thank you and God bless. Inilapag ko ang cellphone at humiga sa tabi ni Elian. Niyakap ko siya at inamoy ang kanyang buhok. Tapos na ang kabanatang ito ng buhay namin. Ang mga pahina ng pagdurusa, panloloko at pang-aapi ay nasunog na kasama ng sulat kanina. Bukas, magsisimula ako ng bagong libro. Isang kwento kung saan ang bida ay hindi na isang martir, kundi isang reyna. At sa kwentong ito, hinding-hindi na muling magkukulang ang laman ng lata ng biskwit. Good night, Crisanto. Bulong ko sa hangin bilang huling paalam. Sana mahanap mo ang kapayapaan mo dahil nahanap ko na ang akin. Pinikit ko ang aking mga mata at sa wakas, napanaginipan ko ang aking sarili na lumilipad. Malaya. Mabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang, nagbibilang ako ng barya para makabili ng nebuli ng gamot para sa hika. Ngayon, nagbibilang ako ng kaha sa bago kong restaurant. Nakatayo ako sa gitna ng Leah's Kitchen, ang pangalawang branch na binuksan ko ngayong taon. Ang amoy ng kare-kare at crispy pata ay humahalimuyak sa ere, sumasabay sa tunog ng tawanan ng mga customer at kalansing ng mga kubyertos. Ma'am Leah, may delivery po galing sa supplier ng seafood. Tawag ng isa kong empleyado. Sige, pakitingnan kung sariwa ang mga hipon bago niyo papasukin. Sagot ko ng may ngiti pero madiin ang autoridad. Suot ko ang isang puting blazer at pulang lipstick. Ang signature look ko na ngayon. Ang mga kamay ko, na dati ay puro kalyo at sugat sa kakakudkod ng labada, ngayon ay makinis na at may suot na simpleng relo. Hindi ginto, hindi hiyas, kundi oras. Hawak ko na ang oras ko. Dumating si Attorney Cruz, o Marco na lang kung tawagin ko ngayon. Isa na siyang matalik na kaibigan at business consultant. Wala kaming relasyon at iyon ang gusto ko. Natutunan ko na hindi kailangan ng babae ng lalaki para makompleto. Ang kailangan niya ay respeto at utak. Congratulations, Leah. Bati niya sabay abot ng folder. Haya na ang titulo ng lupa na binili mo sa Batangas. Fully paid. Kinuha ko ang folder. Napaluha ako ng bahagya. Dati, muntik nang mawala ang bubong sa ulo ko. Ngayon, bumibili na ako ng lupa para sa future ni Elian. Speaking of Elian, tumakbo palapit sa akin ang aking 8 taong gulang na anak. Matangkad na siya, malusog, at wala nang bakas ng sakitin. Mama, tapis po ako sa math. Pagmamalaki niya, habang iwinagayway ang report card, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang galing naman ng anak ko. Dahil dyan, unlimited ice cream ka mamaya. Sa gitna ng aming kasiyahan, lumapit si Maribel. Siya na ngayon ang operations manager ko. Ang tsismosa noon, kanang kamay ko na ngayon. Leah, bulong niya, medyo seryoso. Nakita ko sila. Hindi ko na kailangang itanong kung sino. Ayon kay Maribel, nakita niya si Crisanto sa palengke. Nagkakarga ng hollow blocks sa isang hardware store. Matanda na ang itsura, kuba na ang likod, at sunog ang balat sa araw. Nang makita daw ni Crisanto ang billboard ng restaurant ko sa highway, tumungo na lang ito at nagpunas ng pawis gamit ang maduming bimpo. Ang pagsisisi ay nakaukit na sa mukha niya pero huli na ang lahat. At si Doña Severina? Nasa isang charity ward ng pampublikong ospital. Baldado ang kalahati ng katawan dahil sa stroke. Walang dumadalaw. Ang mga kaibigan niya sa sugal at simbahan ay nawalang parang bula nung wala na siyang pera. Ang sabi ng nurse, madalas daw itong nakatitig sa kisame
Hawak ang isang putol na rosaryo at bumubulong ng pangalan ni Elian. Karma, hindi ito parusa ng Diyos. Ito ay ang simpleng resulta ng mga itinanim nila. Nagtanim sila ng hangin, kaya bagyo ang inani nila. Kinagabihan, dinala ko si Elian sa beach house na bagong bili ko. Naglakad kami sa buhanginan habang lumulubog ang araw. Ang kulay ng langit ay pinaghalong kahel at lila, mapayapa, tahimik. Mama, tanong ni Elian habang hawak ang kamay ko. Masaya ka ba? Tumingin ako sa malawak na dagat. Naalala ko ang Lia na umiiyak sa ilalim ng ulan. Naalala ko ang Lia na nanginginig sa takot kay Severina. Tumingin ako sa anak ko. Sobra anak, sagot ko. Dahil nahanap ko na ang nawawala sa akin noon. Ano po yun, Mama? Pera? Tumawa ako at umiling. Hindi anak, ang sarili ko. Nahanap ko na ulit ang sarili ko. Hinayaan kong dampyan ng hangin ang mukha ko. Ang rosaryo ay simbolo ng pananampalataya. Pero ang natutunan ko, ang tunay na milagro ay wala sa mga butil ng kwintas. Ang milagro ay nasa kamay ng isang babaeng marunong lumaban, bumangon, at magmahal sa sarili. Humugot ako ng malalim na hininga at sa pagbuga ko ng hangin, kasamang nawala ang huling bigat ng nakaraan. Malaya na ako.